Pamagat. Ang puso ang perlas ang silanganan. Si Isabella Rossi, isang flight attendant ng Ita Airways, ay sumakay sa eroplanong patungong Maynila nang walang anumang partikular na damdamin para sa Pilipinas. Ngunit sa isang nakagugulat na pangyayari, dahil sa isang salitang binitiwan ng isang Pilipinong lalaki, kusa niyang hinubad ang kanyang uniformeng jacket sa kalagitnaan ng paglipat. Sa taas ng libu-libong metro, mabilis na nakviral sa social media ang insidente. Isang larawan na may nakakaintrigang caption, Italian flight attendant, nahubat sa loob ngang 3 minuto, ang kumalat kasabay ngang mawalang bisihang sismis. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Bago iyan, isang segundo lang. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa namin ng content. Magandang araw. Ako si Isabella Rossi, 33 taong gulang. Isa akong international flight attendant para sa Ita Airways ng Italia. Bago ko simulan ang kwentong ito, mayroon akong dapat aminin. Wala talaga akong alam tungkol sa bansang Pilipinas. O mas tamang sabihin, wala akong pakialam dito. Gabi bago ang una kong lipat mula Roma patungong Maynila, sinabi sa akin ng kasamahan kong si Sofia, ang Pilipinas, parang isa lang din yan sa mga magugulong bansa sa Southeast Asia. Swerte ka na kung hindi manakaw ang cellphone mo ron. Noong masandaling iyon, naniwala ako sa sinabi niya. Sa katunayan, ang kaalaman ko lang tungkol sa mga bansa sa Asya ay limitado sa ang ibang bansa ay maingay at magulo. Hindi ko masyadong kilala ang Pilipinas, pero siguro'y ganun din. Bilang isang dating national fencer, palagi kong pinahalagahan ang sistematiko at lohikal na pagpapasya. Mas pinaniniwalaan ko ang rason kaysa emosyon at ang karanasan kaysa haka-haka. Kaya naman, nang sumakay ako sa eroplanong patungong Maynila, wala akong anumang inaasahan. Para sa akin, isa lamang itong destinasyon para sa trabaho. Ngunit, pagsimula pa lang ang boarding, may naramdaman na akong kakaiba. Ang mga pasahero ay sobrang tahimik, isang bagay na hindi mo maisip sa mga domestic flight sa Italia. Mayo silang nakapila at naghihintay. Maging ang mga bata ay hindi nagsisigaw. Noong una, inisip ko na baka likas na mahiyain o pasibo ang nga Pilipino. Ngunit nang masuri ko pa, nalaman kong hindi pala ganun. Tahimik sila, ngunit puno ng konsiderasyon sa isa't isa. Kapag may isang taong nag-ayos kang bagahe, matiyagas siyang hinihintay ngang nasa likod niya. Kapag nagsasalubong sa pasilyo, kusa silang nakbibigayan ng daan. Walang sinumang nauutos sa kanila, pero ito ang kanilang ginagawa isang tanawin na malayong malayo sa mga naranasan ko sa mga flight sa Europa. Ang mas lalo kong ikinagulat ay ang nga ekspresyon sa muhang nga pasahero. Bagamat mukhang pagod, walang bakas ngang inis o pagkadismaya. Sa halip, kalmado at payapa ang kanilang aura. Ibang-iba sa mga pasaherong irritable at reklamador na madalas kong makita sa mga European flights. Nang simulan ko ang in-flight service, lalo akong naguluhan. Napapasalamat sa akin ang mga pasahero. May mga nagsasabi ngang, salamat po, at mayroon ding nagsasabi ngang, thank you sa Ingles. Isang matandang babae, isang lola, ang tumanggap ng inumin gamit ang 2 kamay at bahagya pang yumuko. Dahil sa sunod-sunod na ganitong reaksyon, nagsimula na akong malito. Hindi pa ako nakakita ng nga pasaherong ganito kagalang sa isang flight attendant. Karaniwan, itinuturing nilang karapatan ang serbisyo o di kaya'y nagrereklamo pa. Sa tabi ko, patuloy pa rin si Sofia sa paninira sa Pilipinas. Noong una, sumasang-ayon ako sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang oras, palakas ng palakas ang pakiramdam kong may mali. Ang kilos ng mga pasaherong ito ay hindi dahil sa pagiging pasibo o walang pakialam. Tila ba natural na sa kanila ang paggalang at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kalagitnaan ng biyahe, may napansin akong isang pasaherong nahihirapan sa papatahan sa kanyang anak. Ngunit ang mga pasahero sa paligid ay hindi napakita nga anumang pakainis. Sa halip, ang lola sa katabing upuan ay nag-abot ng kendi sa bata at ang lalaki sa likurang upuan ay iwinagaywe ang kanyang laruan para makuha ang atensyon nito. Ito ang unang beses na nakakita akong ganitong eksena. Noon ko napagtanto. Ang lahat ng aking prejudice tungkol sa Pilipinas ay maaring mali. Ang imahengang isang maingay at magulong bansa sa Asya na sinasabi ni Sofia ay wala saan man. Ang nakikita ko sa halip ay mga taong tahimik ngunit may malasakit, maayos ngunit hindi strikto. Habang papalapit ang eroplano sa naiya, sumilip ako sa bintana. Napakaganda ng tanawin sa gabi. Para itong mahiyas na isinaboy sa dilim. At sa sandaling iyon,
Isang kakaibang pananabik ang aking naramdaman. Ano nga kayang klaseng lugar ang bansang ito? Gaano kaya ito kaibas sa aking inaakala? Pagkatapos ng landing, ganun pa rin ang sitwasyon habang bumababa ang mga pasahero. Walang namamadali, lahat ay sumusunod sa pila at nabibigayan. Nang mapaalam ako, marami sa kanila ang muling napasalamat. Habang tinitingnan ko ang kanilang nga tapat na mukha, naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Ganito nagsimula ang una kong impresyon sa Pilipinas. Mula sa kawalan ng interes patungo sa pagkamangha. At ang pagkamangha na iyon ay agad na naging kuryosidad. Isang sandali kung saan nalaman ko kung gaano kapartikular ang nga bagay na akala ko'y alam ko na. Paglabas ng NAIA at habang papunta sa Makati, hindi ako tumigil sa pagtingin sa labas ng bintana. Humanga ako sa malinis na makalsada at maayos na daloy trapiko. Ngunit ang tunay na sorpresa ay naghihintay sa akin sa susunod na flight. Ito ay sa flight pabalik ng Roma. Isang oras matapos kaming lumipad, nakaroon ngang kaguluhan sa unahang bahagi ng cabin. Isang Pranses na lalaki, nga nasa 70 ang edad. Ang sapo ang kanyang dibdib at nahihirapang huminga. Namumutla siya, pinagpapawisan ng malamig at halos hindi makahinga. Nataranta ako. Bagamat tinuruan kami ng first aid sa training kapag nasa aktwal na sitwasyon ka na, parang nakblan ko ang isip ko. Dapat ko bang dalhin ang oxygen mask o ayusin muna ang kanyang posisyon? Hindi ako makapagdesisyon agad. Ganon din ang ibang flight attendants. Lahat kami ay nakakagulo at naghahanap ng manual. Noon ko naisip na kailangan kong gumawa ng anunsyo. Sa nanginginig na boses, nagtanong ako, mayroon po bang doktor sa ating mapasahero? Sa sandaling iyon, isang lalaki sa likurang upuan ang tahimik na nagtaas ng kamay. Isa siyang Pilipinong lalaki na mukhang nasa mid-30s. Siya si Dr. Miguel Reyes. Matangkad siya at mukhang tahimik, ngunit ang kanyang kilos habang papalapit sa pasyente ay napakakalmado. Ipinaliwan ako sa kanya ang sitwasyon at agad na sinuri ni Dr. Reyes ang pasyente. Namangha ako sa bilis at husay niya. Una, kinuha niya ang pulsong pasyente, sinukat ang blood pressure, at pagkatapos ay ginamit ang stethoscope sa dibdib nito. Ang lahat ng proseso ay natural at professional, para siyang nasa loop ng ospital. Dinala ko ang medical kit at ginamit niya ang makagamitan na parabang sa kanya ang maito. Ang pinakahinanggaan ko ay ang proseso ang paglalagay ng EV line. Ang pasyente ay nagpapakita rin ng dehydration at kailangan ng suwero. Humingi sa akin si Dr. Reyes ng IV bag at karayom, at sa kabila ng pag-uga ng eroplano, eksakto niyang natakpuan ang ugat at naipasok ang karayom. Isang beses lang niya itong ginawa. Kinilabutan ako habang pinapanot siya. Nang lumala ang kondisyon ng pasyente, ikinonsidera ni Dr. Reyes ang paggamit ng defibrillator. Sa kabutihang palad, hindi na umabot sa puntong iyon. Ngunit nakita kong alam na alam niya kung paano gamitin ang lahat ng emergency medical equipment. Kabilang na ang oxygen saturation monitor, pero ang tunay kong ikinahanga ay ang paraan ng kanyang pakikipausap. Ang pasyente ay isang Pranses, ngunit maingat na ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang sitwasyon sa Ingles. Sinabi niya kung anong prosedur ang ginagawa niya, bakit ito kailangan, at hindi niya kinalimutang sabihin ang salitang nagpapakalma tulad ng magiging maayos din po kayo. Kitang-kita ko kung paano unti-unting kumalma ang ekspresyon ng pasyente. Sa prosesong iyon, nalaman ko rin ang tungkol sa in-flight medical system ng Pilipinas. Ang makagamitang ginamit ni Dr. Reyes ay napaka-organisado. Mas profesional at kumpleto ito kaysa sa karaniwang in-flight medical kit. Nalaman ko kalaunan na ito ay isang espesyal na emergency kit na binuo ng Philippine Airlines sa pakikipagtulungan sa isang medical team. Nang medyo stable na ang pasyente, pinayuhan ako ni Dr. Reyes na kailangan itong dalhin agad sa ospital paglapar. Sinabi pa niya kung saang ospital at saang departamento dapat pumunta. Noon ko napagtanto, ang isang tunay na doktor ay hindi nagsasalita. Kumikilos agad ang kanyang kamay. Ang ibang pasahero ay humanga rin habang pinapanot ang first aid ni Dr. Reyes, lalo na ang makasabay naming pasaherong taga-kanluran. Isang halaman pa ang nagtanong sa akin kung lahat ba ang doktor sa Pilipinas ay ganun kahusay. Pagkatapos ang procedure, bumalik si Dr. Reyes sa kanyang upuan. Walang sinabi, na parabang ginawa lang niya ang isang bagay na dapat gawin. Nang lapitan ko siya para magpasalamat, siya pa ang nagpasalamat sa mabilis na pagtugon ng mga crew. Ang kanyang pagiging mapakumbaba
ay lalong nagpatata sa akin. Nang gabing iyon, hindi maalis sa isip ko ang pangyayari. Sa Italia, mahirap nang makahanap ng doktor sa ganitong sitwasyon. Nagulat ako na mayroong ganoong kahusay na doktor sa mga pasaherong Pilipino at higit sa lahat, humanga ako sa kanyang galing at pagkatao. Patuloy pa ring naninira si Sofia tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi na ako sumasang-ayon sa kanya. Malinaw ang aking nasaksihan. At least sa larangan ng medisina, nakumbinsi akong isang kahangahangang bansa ang Pilipinas. Nang muli kaming dumating sa NAIA, nakaramdam akong kakaibang pananabik. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang stopover. Mayroon akong 2 araw na pahinga. Ito ang una kong pagkakataon na maranasan ang Pilipinas ng maayos. Mula sa sandaling lumabas ako nga airport at sumakay ng P2P bus, simula ang isa pang sorpresa. Ang mga bus terminal sa BGC ay napakalinis. Walang kahit isang basura sa sahig. At ang pader ay walang bahid ng graffiti. Ang bus sa Roma ay kilala rin sa kanilang ganda. Ngunit dito, ang kalinisan at kahusayan ang kapansin-napansin. Ang mas lalo kong ikinagulat ay ang sistema ng transportasyon. Ang maanunsyo ay sa Filipino at Ingles at ang electronic display board ay nagpapakita nga real-time na oras ng pagdating ng bus at ang oras na iyon ay talagang eksakto. Kung nakasulat na 2 minutes ang dating, darating talaga ito sa loob ng 2 minuto. Habang nakasakay sa bus papuntang BGC, pinamasdan ko ang mga pasahero. Ibang-iba sa aking naranasan sa Roma. Ang matao ay mayos na nakapila at hinahayaang makababa muna ang lahat bago sila sumakay. Walang nakbabantay, ngunit natural na ginagawa ito ngang lahat. Pagdating sa BGC High Street, parang ibang mundo. Maraming neon signs at billboards, ngunit sa halip na makmukhang magulo, ang impresyon ay masigla. Maraming tao, ngunit lahat ay mabilis na kumikilos patungo sa kanilang destinasyon. Ang una kong pinasok ay isang convenience store. Bibili lang sana akong isang boteng tubig, ngunit ang cashier ay hindi man lang nataranta nang makita akong dayuhan at natural na sumagot sa Ingles. At nang magbabayad na ako, napakabilis ng sistema ng PEC-scan ng QR code. Isang tap lang sa GCash at tapos na ang bayaran. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang ikumpara ito sa mga naranasan ko sa Europa. Ang mga bansa sa Europa ay maganda at maayos, ngunit lahat ay medyo mabagal. Ang matao ay maingat kumilos, at ang serbisyo, bagamat magalang, ay matagal. Sa kabilang banda, sa ibang bansa sa Asya, lahat ay mabilis ngunit sobrang ingay at komplikado. Malakas maksalita ang matao at mas inuna ang sariling kapakanan kaysa kaayusan. Ngunit dito sa Pilipinas, talagang kakaiba. Mabilis ngunit tahimik, mahusay ngunit maayos. Ganun din ang pumasok ako sa isang cafe para magkape. Sa isang kiosk ang order. Ngunit may English option sa screen kaya madali akong naka-order. At ilang minuto lang matapos umorder, dumating na ang kape. Masarap din ito. Sa cafe, nakaroon akong pagkakataong makausap ang mga turista sa katabing mesa. Isang mag-asawang aliman. Pareho rin ang kanilang impresyon sa Pilipinas. Sabing lalaki, ang Pilipinas ay isang mahiwagang bansa na pinagsama ang kaayusan at bilis. Sumang-ayon ang asawa niya sa Europa, kapag mabilis, maingay, kapag tahimik, mabagal. Pero dito, espesyal talaga. Habang nakikinig sa kanila, napagtanto kong iyon din mismo ang iniisip ko. Kung ikukumpara sa aking naranasan sa Italia at sa iba't ibang bansa sa Europa, ang Pilipinas ay may natatanging balansa. Para bang mayroon silang espesyal na kakayahang pagtugmain ang nga bagay na makasalungat. Nang oras na ang hapunan, nahanap ako ang makakainan. Gusto kong subukan ang tunay na lutuing Pilipino. Pumasok ako sa isang maliit na restoran. Ang may-ari ay ngumiti at malugot akong tinanggap kahit dayuhan ako. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nakpayo pa kung anong pagkain ang magugustuhan ng isang dayuhan. Habang naghihintay, pinagmasdan ko ang paligid. Napakalinis ng loop ng restoran at ang ibang customer ay tahimik na kumakain. Ngunit ang punwigi ay hindi malamig o formal. Sa halip, ito ay mainit at comfortable. Habang kumakain, naramdaman kong tuluyan nang nagbago ang pananaw ko sa Pilipinas. Noong una, walang interes, pagkatapos, pagamangha, at ngayon, tunay na paganga. Gusto kong malaman kung paano nabuo ng bansang ito ang ganitong kakaibang kultura. Habang naglalakad sa gabi, naisip ko kung gaano kabias ang aking fix na ideya tungkol sa ibang bansa. Ganunin sa Pilipinas, at marahil,
Mayroon din akong katulad na prejudice sa maraming iba pang bansa. Sa bus pabalik sa hotel, habang nakatingin sa labas, ipinangako ko sa sarili. Mula ngayon, hindi ako basta-basta huhusgang anumang bansa hanggat hindi ko ito personal na nararanasan. At lalo kong naramdaman ang pagnanais na mas makilala pa ang bansang Pilipinas. Nang gabing iyon sa hotel, hindi ako makatulog. Ang naranasan ko sa buong araw ay paulit-ulit na umikot sa isip ko. Ang Pilipinas ay isang tunay na mahiwagang bansa sa isang magandang paraan. Kinabukasan, nagpasya akong maglakat-lakat sa Greenbelt, Makati. Paglabas ng hotel at pagsakay sa bus, nakaramdam akong pakahilo. Noong una, inisip ko na pagod lang ako. Masyado akong maraming nilakat kahapon at hindi pa tuluyang nawawala ang jet lag ko. Pagdating sa Greenbelt, isang napakagandang lugar ang sumalubong sa akin. Matataas na gusali, naniningning na mga tindahan at napakaraming taong abala. Nagpatangay ako sa masiglang kapaligiran at napatuloy sa paglalakad. Tumingin-tingin ako sa mga mall at uminom ng tsaa sa isang cafe. Tanghali na at pumasok ako sa isang restaurant para mananghalian, ngunit bigla akong nakaramdam ng matinding pakahilo. Nagsimula akong pakpawisan ng malamig at lumabo ang aking paningin. Naramdaman kong hindi ito biro, ngunit dahil mag-isa ako sa ibang bansa, hindi ko alam ang gagawin. Paglabas ng restaurant, habang naglalakad, biglang nawalan ng lakas ang aking mabinti at bumagsak ako. Gising ang diwa ko, ngunit hindi ko may galaw ang aking katawan. Malamang ay hypoglycemia shock, mayroon na akong katulad na karanasan nung atleta pa ako dahil sa sobrang pagdadiet, kaya may ideya na ako. Ngunit, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Wala pang isang minuto matapos akong bumagsak, isang Pilipinong lalaki ang lumapit at sinuri ang aking kalagayan. Agad siyang tumawag sa 911 gamit ang kanyang cellphone. Habang nakikinig sa kanyang sinasabi, kalmado niyang ipinapaliwanag ang eksaktong lokasyon at ang aking kondisyon. Ang ibang nga dumadaan ay isa-isang lumapit para tumulong. Isang tao ang nakdala sa akin sa isang lugar na may lilim at isa pa ang nakabot ng tubig. Lahat sila ay tumulong sa akin. Isang dayuhan nang walang anumang pag-aalinlangan. Talagang naantik ako. Ang bilis din ng pagdating ng ambulansya ay nakakagulat. 7 minuto lang matapos ang tawag, dumating na ito. Agad na sinuri nga paramedic ang aking kondisyon, sinukat ang aking blood sugar at dinala ako sa pinakamalapit na ospital. Sa emergency room ng St. Luke's Medical Center, ang doktor na sumalubong sa akin ay si Dr. Jose Dizon. Mukha siyang nasa late 30 at napakaliwanag at mainit ng kanyang aura. Sa matatas na Ingles, ipinaliwanag ni Dr. Dizon ang aking kondisyon. Hindi raw ito maluba, ngunit kailangan kong alagaan ang aking kalusugan sa mga susunod na araw. Habang ginagamot, napansin kong talagang kahanga-hanga si Dr. Dizon. Kapag nagpapaliwanag na medikal na bagay, ginagawa niya ito sa paraang madali kong maintindihan. Hindi niya ako pinaramdam na dayuhan ako. Sa halip, tinanong pa niya ako kung kumusta ang karanasan ko sa Pilipinas at kung mayroon ba akong anumang problema. Ngunit ang mas lalo kong ikinagulat ay nang malaman kong si Dr. Dizon ay senior pala ni Dr. Reyes. Nang ikuwento ko ang tungkol sa doktor na nakilala ko sa eroplano, tumawa siya at sinabing, si Miguel? Junior ko yun. Napakalit nga naman ng mundo. Marami siyang ikinuwento tungkol kay Dr. Reyes. Nagtapos bilang top-notcher sa UP College of Medicine at nagsisilbi ring consultant para sa World Health Organization, WHO, tungkol sa infectious diseases. Marami na rin siyang nagawang volunteer work sa Mindanao at iba pang malalayong probinsya at nakilahok sa pagbuo ng National Emergency Treatment Protocols. Habang nakikinig, muli akong namangha. Ang Dr. Reyes na nakilala ko sa eroplano ay hindi lang isang magaling na doktor, kundi isang internationally recognized medical expert. Ang katotohanang natural lang siyang tumayo para tulungan ang isang pasyente sa eroplano ay lalong nakadagdag sa aking paganga. Habang kausap si Dr. Dizon, marami akong nalaman tungkol sa medical system ng Pilipinas. Ang sistema ng paglipat mula sa AR patungo sa ospital, ang koordinasyon sa pagitan ng medical staff, at ang patient-centered na approach sa paggamot, lahat ay sistematiko at mahusay. Pagkatapos ng gamutan at habang papalabas, kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi ko inakala na kapag nakaroon akong emergency sa ibang bansa, mula sa kali hanggang sa ospital, ang lahat ng proseso ay magiging ganito kabilis at kayos. Mula sa mga mamayang tumulong sa akin, sa mabilis na serbisyo ng ambulansya, hanggang sa mababay at profesional na medical staff.
Pabalik sa hotel, hindi malis sa isip ko. Mayroon pa kayang ibang bansa na ganito kabilis ay katahimik na tutulong sa akin kung doon ako bumaksak? Sa Italia, siyempre, may tulong din sa emergency, pero hindi ganito kasistematik at kabilis. At higit sa lahat, ang ugaling nga tao. Ang lahat ng tumulong sa akin ay hindi nag-atubili kahit dayuhan ako. Para bang natural lang sa kanila ang tumulong? Paano kaya nabuo ang ganitong kultura? Naalala ko ang sinabi ni Dr. Dizon, ang Pilipinas ay isang bansang mabilis umunlad, ngunit sinisikap naming hindi mawala ang pagmamalasakit at konsiderasyon sa kapwa. Naramdaman ko ang katotohanan sa mga salitang iyon. Ang lahat ng naranasan ko ngayon ay produkto nga noong kultura. Nang gabing iyon, lalong lumalim ang tiwala ko sa Pilipinas. Higit pa sa pagkakaroon ng magandang sistema, nakumbinsi akong mainit ang puso nga tao sa bansang ito. Kinabukasan, tumawag si Dr. Dizon. Kinumusta niya ako at nag-alok kung gusto kong libutin ang pasilidad ng ospital. Interesado talaga ako. Kahapon pa lang sa ER, humanga na ako. At ngayon, may pagkakataon akong makita ng maayos ang medical system ng Pilipinas. Pagdating sa ospital, masayang-masaya akong sinalubong ni Dr. Dizon. Ngayon, espesyal kong ipapakita sa iyo ang Cancer Center at ang Medical Data Integration Center, sabi niya. Nakapunta na ako sa ilang ospital sa Italia, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa ganitong nga pasilidad. Ang una naming pinuntahan ay ang Cancer Center. Ang gusali pa lang ay kahanga-hanga na, dinisenyo ito na may maliwanag at mainit na ambience para hindi malungkot ang mga pasyente. Ipinaliwanag ni Dr. Dizon na dito niya ginagamot ang mga pasyenteng may lung cancer. Noon ko naalala ang aking lola. Mayroon din siyang stage 2, lung cancer at ginagamot sa Italia. Ang ipinakitang prosesong paggamot ni Dr. Dizon ay talagang nakakagulat. Kapag dumating daw ang isang pasyente, isang artificial intelligence, AI, ang unang sumusuri sa nga imahe. Sa loob lang ng ilang minuto, sinusuri nito ang resulta ng CT at MRI scans at itinuturo ang mga kahina-hinalang bahagi. Sa Italia, kailangan tingnan ng doktor ang lahat ng imahe at inaabot ng ilang araw bago lumabas ang resulta. Dito, ibang-iba. Ang mas lalo kong ikinagulat ay ang personalized na treatment plan para sa bawat pasyente. Batay sa resulta ng genetic testing, lifestyle, at medical history ng pasyente na mumungkahi ang AI na pinakaangkop na paraan ng paggamot. At batay sa mungkahi na iyon, nag-uusap-usap ang mga espesyalista mula sa iba't ibang larangan para buuin ang final treatment plan. Nagpakita rin si Dr. Dizon ng isang aktwal na kaso. Isang 70 anyos na lola ang nadiagnos na may stage 3 lung cancer at mababa ang success rate sa conventional na paraan. Ngunit dahil sa genetic analysis, natuklasan na mataas ang posibilidad na tumugon siya sa isang partikular na molecular targeted drug. Dahil sa paggamot na iyon, idineklara siyang cancer-free. Habang nakikinig, bumilis ang tibok ng puso ko. Paano kaya kung ang lola ko ay makakatanggap ng ganitong paggamot? Nang lakasan ko ang loop kong ikwento ang tungkol sa aking lola, sinabi ni Dr. Dizon, kung dadalhin ninyo ang kanyang medical records, maari naming pag-aralan. Ang sumunod naming pinuntahan ay ang Medical Data Integration Center para itong nasa hinaharap, isang sistema kung saan kahit saang ospital pumunta ang pasyente, makikita ang lahat ng kanyang medical records, mula sa blood test results hanggang sa imaging at prescription records. Lahat ay shared in real time. Ayon kay Dr. Dizon, kahit na isugot sa ER ang isang pasyente, agad na makikita ang kanyang medical history, kaya mas mabilis at mas tumpa ang paggamot. At dahil maiwasan ang paulit-ulit na pagsusuri, nababawasan ang gastos ng pasyente at nakakatipid din ang ospital. Ang pinakahinangaan ko ay ang nursing robot system. Bawat kwarto ay may robot na nagmo-monitor ng vital signs ng pasyente in real time. At kapag may abnormalidad, agad nitong inaabisuhan ang medical staff. Nakikipausap din ito ng simple sa pasyente para sa psychological stability. Tinanong ko si Dr. Dizon, sa Italia, karaniwang 3 oras kaming naghihintay sa ospital. Paano po dito? Ngumiti siya at sumagot, kung hindi emergency patient, karaniwang 10 hanggang 20 minuto lang. Ito ay dahil sinusuri ng AI ang kondisyon ng pasyente at inuuna ang nangangailangan. Kaya ito ay isang kinakailangang paghihintay. Nang marinig ko iyon, talagang nagulat ako. Mas mahusay at mas sistematiko pa ito kaysa sa mga ospital sa France o Germany na akala ko'y pinaka-advance sa Europa. Ang France ay kilala sa magandang medical system,
Ngunit sa totulang problema ang mahabang oras ng paghihintay. Dito, mabilis na, tumpa pa. Habang kasama si Dr. Dizon sa paglilibot, hindi ako tumigil sa paghanga. Ang nga pasilidad na dinisenyo para sa pasyente, ang nga modernong kagamitan, at higit sa lahat, ang pagkakaugnay nga lahat ng sistema para itong isang malaking organismo kung saan lahat ng bahagi ay magkakaswato. Pagkatapos ng tour, sinabi ko kay Dr. Dizon, ang ospital sa inyong bansa ay parang nasa hinaharap. Ngumiti siya ng may pakpapakumbaba at sinabing, marami pa kaming pakukulang, ngunit patuloy kaming magpapabuti para sa mga pasyente. Ngunit may isang sinabi si Dr. Dizon na talagang tumata sa akin, gaano man kaunlad ang teknolohiya, ang puso ang medisina ay tao pa rin. Ang pinakamahalaga ay ang paunawa at pakikiramay sa puso ang pasyente. Habang naririnig iyon, parang nakita ko ang pilosopiya nga mga medical staff sa Pilipinas. Paglabas ng ospital, naramdaman kong nasa ibang dimensyon ako. Higit pa sa pagiging advanced ng teknolohiya, ang pananaw sa pasyente at ang sistema mismo ay ibang-iba. Ang pagsasamang kahusayan at pagkatao ay talagang kahanga-hanga. Nang gabing iyon sa hotel, na-video call ako sa aking lola. Nang makita ko ang kanyang mukha, kumirot ang puso ko. Kitang-kita na hindi madali ang paggamot niya sa Italia. Ngunit nang maisip ko ang medical system na nakita ko sa Pilipinas, nabuhayan ako ang pag-asa. Paano kaya kung ang lola ko ay makakatanggap din ng ganitong paggamot? Kinabukasan matapos ang hospital tour, tumawag ulit si Dr. Dizon. May libreng oras daw si Dr. Reyes ngayon at inalok niya kung gusto naming makita. Tuwang-tuwa ako. Ang makitang muli, ang kahangahangang doktor na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang lugar ng aming pakikita ay isang tradisyonal na cafe sa Makati. Isang mungkahi ni Dr. Dizon para maranasan ko ang kulturang Pilipino. Pagdating ko, nandun na si Dr. Reyes. Mas relax siya kaysa noong nakita ko siya sa eroplano, ngunit ganoon pa rin, tahimik at kalmado. Ngumiti siya at binati ako. Tinanong din niya ang tungkol sa nangyari sa akin at nag-alala. Hindi lang ito bilang isang doktor, kundi isang tunay na pag-alala na nagmula sa puso. Habang nausap sa cafe, mas marami pa akong nalaman tungkol kay Dr. Reyes. Higit pa sa ikinuwento ni Dr. Dizon, mas nakakamangha pa ang kanyang background. Bukod sa pagiging top-notcher sa UP, konsultan din siya sa WHO at may karanasan sa paggamot ng mga tropical diseases sa mga liblib na lugar sa Southeast Asia. Ang pinakahinangaan ko ay ang kanyang diwangang paglilingkod. Sa isang misyon sa Mindanao, nagturo siya ng first aid sa mga lokal na health worker. At sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya, tumulong siya sa pagbuo ng treatment protocols para sa malaria at dengue. Isang tunay na kahangahangang tao. Ang pinakatumatak sa akin ay ang kuwento niya tungkol sa pagbuo ng National Emergency Treatment Protocols. Sumali raw siya sa paggawa ng isang sistema kung saan kahit hindi medical staff ay makaatugon ng tama sa emergency situations. Ang profesional na first aid na nasaksihan ko sa eroplano ay bunga pa lang ang ganong pagsisikap. Habang nausap kami, lalo akong humanga sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi siya nagyayabang. Sa halip, palagi niyang iniisip kung paano magagamit ang kanyang kaalaman para makatulong sa mas maraming tao. Noon, nilakasan ko ang loop kong ikuwento ang tungkol sa aking lola. Ang kanyang stage 2 lung cancer at ang pag-alala ng pamilya dahil sa hindi magandang kondisyon ng paggamot sa Italia. Seryoso siyang nakinig at sinabing, kung mayroon kayong medical records, maaari nating tingnan. Ang ipinaliwanag niyang success rate sa lung cancer ay nakakagulat. Sa Pilipinas, para sa stage 2 lung cancer, 87% daw ang cure rate. Lalo na kung pagsasamahin ang molecular targeted therapy at immunotherapy, mababawasan ang side effects at mapapalakas ang epekto. Mas puno ng pag-asa ito kaysa sa naririnig ko sa Italia. Ang mas lalo kong ikinatuwa ay ang alok ni Dr. Reyes. Kung ipapadala ko raw ang medical records ng lola ko, kukonsultahin niya ang medical team sa Pilipinas para gumawa ng treatment plan. At kung magpasya kaming sa Pilipinas magpagamot, tutulungan niya kami sa lahat ng proseso. Hindi ako makapaniwala na may mag-alok ng ganito para sa aming pamilya ng mga dayuhan. Paglabas ng kafe at habang naglalakat sa mga kalye ng Makati, marami pa kaming napag-usapan tungkol sa medical system ng Pilipinas at ang pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at Italia. Magaling siyang makinig.
Pinapakinggan niya ang lahat ng sinasabi ko at nagbibigay ng tamang tanong at pakikiramay. Nang gabing iyon sa hotel, nag-video call ako sa aking lola. Mas nanghina na siya kaysa dati, ngunit nagdala akong balitang punong pag-asa. May mga napakagaling na doktor sa Pilipinas at malaki ang sansang magamot ang sakit mo, sabi ko. Noong una, hindi makapaniwala ang lola ko. Hindi niya kilala ang Pilipinas. Ngunit nang ikuwento ko ng detalyado ang tungkol kina doktor Reyes at Dr. Dyson at ang medical system ng Pilipinas, unti-unti siyang naging interesado. Lalo na nang marinig niya ang 87% cure rate, naknining ang kanyang nga mata. Talaga bang mapapagaling ng madoktor na iyan ang sakit ko? Tanong niya. Buong tiwala akong sumagot, si Dr. Reyes ay isang napakagaling na doktor at ang medical system ng Pilipinas ay world class. Nag-isip sandali ang lola ko at sinabing, gusto kong pumunta diyan, sa bansang iyan. Nang marinig ko iyon, uminit ang aking dibdib. Ang makitang nakpapakita ng kuryosidad at tiwala ang lola ko sa Pilipinas ay lalong nakpatibay sa aking nararamdaman. Ang bansang ito ay tunay na espesyal. Hindi lang dahil sa galing ng teknolohiya, kundi dahil mayroon itong kakayahang antigin ang puso ng tao. Pagkatapos ang tawag, matagal akong nakatingin sa labas ang bintana, napakaganda ang tanawin ng gabi sa Makati. At napagtanto ko, ang lahat ng naranasan ko sa Pilipinas ay hindi aksidente, ito ay bunga ngang pakakaswato nga tao, sistema, at kultura ngang bansang ito. Ang pakikita namin ni Dr. Reyes ay may espesyal na kahulugan para sa akin. Hindi lang ako nakakilala ng isang magaling na doktor, kundi isang taong napakita sa akin ang tunay na mukhang Pilipinas. Isang taong may galing at pagkatao. May international na pananaw at mainit na puso. Nang gabing iyon, naramdaman kong ang paghanga ko sa Pilipinas ay higit na sa simpleng interes. Ngayon, sigurado na akong mahal ko na ang bansang ito. Nang sumakay ako sa eroplano pabalik ng Roma, halo-halo ang aking emosyon, parang panaginip ang naranasan ko sa Pilipinas. Ngunit malaki rin ang lungkot na kailangan kong bumalik sa realidad. Ngunit sa flight na iyon, may nangyari na namang hindi inaasahan. 3 oras matapos kaming lumipat, nakaproblema ang air conditioning system ng eroplano, biglang uminit ang temperatura. Nagsimulang magreklamo ang nga pasahero, lalo na ang nga matatanda at bata. Nag-anunsyo ang kapitan at humingi ng paumanhin, ngunit matatagalan daw ang pag-ayos. Ngunit mas malala pa ang nangyari. Isang 70 anyos na lola sa unahang upuan ang nagsimulang magpakita nga sintomas ng heat stroke. Namumula ang kanyang mukha, hirap huminga, at tila nawawalan ng malay. Agad akong lumapit at sinuri ang kanyang kalagayan. Sa sandaling iyon, nakalinlangan ako. Kailangang pababain ang temperatura ng kanyang katawan, ngunit dahil sa sobrang init sa loop ng eroplano, limitado ang epekto ang karaniwang paraan. Noon, pumasok sa isip ko ang sinabi ni Dr. Reyes. Sa emergency, ang buhay ng pasyente ang pinaka-importante. Lahat ng iba ay pangalawa na lang. Nadesisyon ako. Hinubad ko ang aking uniformeng jacket at sinimulang paypayan ang pasyente. Pinunasan ko rin ng basang tuwalya ang kanyang noo at leak. Naramdaman ko ang matingin ng ibang pasahero, ngunit mas mahalaga ang kalagayan ng pasyente. Nakataon na nasa flight din na iyon si Dr. Reyes. Nang makita niya ang sitwasyon, agad siyang lumapit para tumulong. Sinabi niyang tama ang ginawa kong first aid at nagbigay ng karagdagang instruksyon. Nahanda kami ng suwero at habang hinahanap ang ugat sa braso ng pasyente, hinawakan ni Dr. Reyes ang kamay ko at itinuro ang tamang pwesto. Ang sandaling iyon ay talagang tumata sa akin. Ang kanyang mga kamay ay mainit at nagbibigay ng kapanatagan. Naramdaman ko ang kanyang kumpiyansa bilang isang profesional at ang kanyang init bilang isang tao. Nang maging stable na ang pasyente, nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ang problema ay nagsimula pagkatapos nun. May isang taong kumuhang litrato habang hinuhubad ko ang aking jacket at nag-first aid at ipinost ito sa social media. Paglapag, nakita kong kumalat na ito sa maraming community sites. Ang nga titulo ay sensational. Foreign flight attendant na hubad sa gitna ng flight. Masakit basahin ang nga komento. Marami ang humusga ng hindi alam ang buong kwento. Sinisik ko ang aking sarili. Gusto ko lang tumulong, ngunit hindi ko inakalang hahantong sa ganitong hindi pagkakaunawaan. Naisip ko pa nga na baka mali ang aking desisyon. Ngunit, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Kinabukasan, isang ibang-ibang balita ang lumabas. Isang artikulo kung saan sinuri ng medical experts ang sitwasyon. Pinuri nila ang profesional na desisyon at tapang na ipinakita ng
isang flight attendant sa isang emergency. Tinawa nilang tamang first aid para iligtas ang buhay ng pasyente. Kasama sa artikulo ang interview ni Dr. Reyes. Ipinaliwanag niya kung gaano kaangkop ang aking ginawa at kung gaano kalaking tapang ang kailangan para gawin iyon. Sinabi pa niya na dapat unawain at suportahan ng lipunang Pilipino ang ganitong mabuting gawa. Ang mas lalo kong ikinatuwa ay ang pagbabago ng opinyon ng publiko. Noong una, maraming negatibong komento, ngunit kasabay ngang paliwanag ng mga eksperto, nagsimulang magbago ang pananaw ng mga tao. Dumami ang nga komentong pumupuri sa aking profesionalismo at dedikasyon. Mayroon pa nga humingi ng paumanhin. Isang netizen ang nagsulat. Noong una hindi ko naintindihan, pero nang malaman ko ang sitwasyon, humanga ako. Kaya ko kaya gawin yon? Sabi naman ng isa pa dahil sa mga flight attendant na tulad niya, pakiramdam ko iligtas ako sa paglalakbay. Ang pinakatumata na komento ay mula sa isang emergency medicine doctor. Ang desisyon at aksyon na ipinakita ang flight attendant sa sitwasyong iyon ay may aral na mapupulot maging ang maraming medical staff. Ang pag-isip na unahin, ang buhay ng pasyente ang tunay na diwang ng medisina. Nagbago rin ang pananaw ng media. Sa halip na sensational na titulo, maartikulong tungkol sa kabayanihan ng isang flight attendant ang nagsimulang lumabas. Isang TV station pa ang gumawa ng special report tungkol sa in-flight emergency response. Sa proseso, ipinakita rin ang kahusayan ng aviation safety system at training ng mga flight attendants sa Pilipinas. Habang pinapanot ang lahat ng ito, nakita ko ang isa pangmuha ang lipunang Pilipino. Bagamat may hindi pagkakaunawaan sa simula, kapag lumabas na ang katotohanan, inaamin nila ang pagkakamali at sinusuportahan ang tama, isang mature na kultura. Humanga rin ako sa kanilang pakikinig sa mga eksperto at pagsisikap na unawain ang mabuting intensyon. Ang suporta at pagtatanggol ni Dr. Reyes ay talagang pinasalamatan ko. Kahit abala siya, naglaan siya ng oras para sa media interview at ipaliwanag ang profesionalismo nga aking ginawa. Sa kanya, naramdaman ko ang utang na loob at malasakit ng nga Pilipino. Nang gabing iyon, umiyak ako. Noong una, dahil sa samang loop. Pagkatapos, dahil sa tuwa. Ang aking mabuting gawa, sa huli, ay naunawaan at sinuportahan ng mga tao. At lalo kong minahal ang Pilipinas, isang bansang posible ang ganitong bagay. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, napagtanto ko. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang magaling sa sistema at teknolohiya, kundi isang bansang nagsisikap na unawain ang pusong tao. At dahil sa ganoong kultura, lahat ay umuunlad. Ilang araw matapos akong bumalik sa Roma, kakaiba ang pakiramdam ko. Ang pang-araw-araw na buhay sa Roma ay pareho pa rin, ngunit parang may nakbago. Paulit na umikot sa isip ko ang naranasan ko sa Pilipinas, lalo na ang init ng pagtanggap ni na Dr. Reyes at Dr. Dizon. Lumalala ang kondisyon ng aking lola. Bagamat ginagawa ng mga doktor sa Italia ang lahat, kitang-kita ang limitasyon ng aming medical system. Nilakasan ko ang loop kong kontakin si Dr. Reyes at ipinadala ang medical records ng aking lola. Isang linggo pagkatapos, isang balitang punong paasa ang dumating mula kay Dr. Reyes. Sa kaso nga aking lola, kung sa Pilipinas siya magpapagamot, malaki ang tsansang makaroon ng magandang resulta. Nang ibalita ko ito sa aking lola, tuwang-tuwa siya, ngunit kasabay nito ang pag-alala sa pagpapagamot sa ibang bansa. Ikinuwento ko ng detalyado ang lahat ng naranasan ko para mapanatak siya. Ngunit ang tunay na problema ay nasa akin. Kung pupunta kami sa Pilipinas, makikita ko ulit si Dr. Reyes. Ang nararamdaman ko ba ay paggalang lang bilang isang doktor? O higit pa ron? Hindi ako sigurado. Matapos ang ilang araw na pag-isip, nagsabi ako ng toto sa aking lola. Inamin kong may espesyal akong nararamdaman para sa doktor na nakilala ko sa Pilipinas. Tumawa ang lola ko at sinabing, kung nakakilala kang ganyang kabuting tao, lalo kang dapat pumunta. Kung magpapagaling ka na, makakahanap ka pang pag-ibig. Dalawa ang nakuha mo sa isang bato. Pagdating namin sa Naya, napaka-espesyal ngang pakiramdam. Sinalubong kami ni na Dr. Reyes at Dr. Dizon. Naghanda pa si Dr. Reyes ng simpleng pakbati sa Italian para sa aking lola. Tuwang-tuwa ang lola ko sa simpleng konsiderasyon na iyon. Lalong uminit ang puso ko. Habang isinasagawa ang mapasusuri sa aking lola, nakaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Dr. Reyes. Noon, nilakasan ko ang loob at sinabing, may isa pa po akong sakit na gusto kong ipagamot sa inyo. Saan po masakit? Tanong niya. Sumagot ako. Isang sakit na sumasakit kapag hindi kita nakikita. Nagulat siya sandali, ngunit agad ding naunawaan.
Mahinahon siyang sumagot, mayroon din akong katulad na sintomas. Sumasakit ang puso ko kapag hindi kita nakikita. Noon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ang nararamdaman ko ay hindi pala isang panik lang. Matapos ang matagumpay na unang treatment ng aking lola, nagpasya akong manatili sa Pilipinas. Isang araw, sinabi ko kay Dr. Reyes, pasyente mo ako, ginamot mo ako, ginamot mo ang sakit kong prejudice at kawalan ng interes. At ngayon, may bago akong sintomas na tinatawag na pag-ibig. Magagamot mo rin ba ito? Tumawa si Doktor. Reyes at sumagot, ang sakit na iyan ay hindi ginagamot kundi sabay na pinapasan. At gusto kong imungkahi, sabay nating harapin ang sakit na iyan habang buhay. Umiyak akong tumango. Nang gabing iyon, nang ibalita ko ito sa aking lola, tuwang-tuwa siya at sinabing, ang Pilipinas pala ay hindi lang bansang magaling sa medisina, kundi isang bansang may magandang puso. Hindi lang katawan ang pinapagaling, kundi pati na rin ang puso. Ngayon, nagsisimula akong bagong buhay sa Pilipinas. Mayos ang pagaling ng aking lola at lumalalim ang relasyon namin ni Miguel. Kapag binalikan ko, nakakahiya ang aking sarili na punong prejudice noong una akong sumakay sa eroplanong patungong Maynila. Ngunit napapasalamat ako sa Pilipinas at sa mga Pilipinong napabago sa akin. Habang naninirahan sa Pilipinas, araw-araw akong may natututunan ang sigla at init, ang kahusayan at pakatao, at kung paano ito lahat nakakaswato. Ngayon, buong puso kong minamahal ang Pilipinas. Ito ang bansang nagbigay sa akin ng bagong pag-ibig, ang bansang nagbigay ng bagong pag-asa sa aking lola, at higit sa lahat, ang espesyal na lugar na nagpabago sa akin para maging isang mas mabuting tao.